Nagising ako nang may mga malilit na kamay na biglang yumakap sa akin. Agad kong naidilat ang aking mga mata at sumalubong sa paningin ko ang isang cute at nakangiting bata. Hindi ko man lang namalayan ang pagpasok nito sa kwarto ko. Hindi ko din alam kung magdamag ba itong nakatabi sa akin sa pagtulog. Mikaela, sambit ko sa pangalan nito. Agad itong napangiti at tumango. Good morning, Mama Ashley. How's your sleep po? Malambing nitong tanong at hinalikan pa ako sa tuktok ng ilong ko. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti dahil sa kanyang ginawa. 8 taon ang mabilis na lumipas. Pero heto ako ngayon nag-uumpisa pa lang makarecover ang katawan ko sa sakit kong leukemia. Maraming nangyari sa mahabang panahon na lumipas pero isa lang ang nasisiguro ko. Nagtagumpay akong labanan ang sakit ko at pwede ko na ulit makita pa ang anak ko si Charles. Mika, dito ka ba nakatulog sa kwarto ko? Tanong ko dito sa nakangiting 6 na taong gulang na si Mikaela. Agad itong tumango. Yes, ayaw nga sana akong payagan nila mommy at daddy eh. Sabi nila, nagpapahinga ka na daw, pero hindi ko sila pinakinggan. Gusto ko ako ang magbabantay sa iyo, Mama Ashley. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko maiwasan na matawa habang bumabangon. Pagkatapos hinarap ko ito at marahan na pinanggigilan ang namumula nitong pisngi. Ikaw talaga. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na lagi kang makinig sa mga sinasbi nila mommy at daddy? No, sagot ko. Sumimangot ito. Gusto kong katabi kita sa pagtulog. Mama, isa pa ayaw kong matulog isa sa room ko. Malungkot at mas gusto kung nakayakap sa iyo, sagot nito. Muli akong napangiti. Napaka-sweet talaga ng batang ito. Ang daming nangyari. Hindi ko akalin na si Rona din pala ang makakatuluyan ni Lorenzo. Hindi ako sigurado kung kailan mag-umpisa ang love story nila. Basta nagising ako na may anak na sila. Si Mikaela nga at walang ginawa kundi ang dumikit ng dumikit sa akin. Halos 3 taon akong komatos. Akala daw nila hindi na ako mabubuhay pa. Pero dinala nila ako dito sa Germany habang wala akong malay. Lahat daw ng paraa ginawa nila mabuhay lang ako. Hindi naman sila nabigo dahil heto ako ngayon. Healthy at malapit nang makagraduate. Sa sakit ko, dahan-dahan akong bumangon. Sinenyasan ko si Mika na bumaba na ng kama dahil ayusin ko pa ang aming higaan. Yes, aming higaan dahil lagi ko itong katabi sa pagtulog. Ilang beses nang pinagbawalan ng mga magulang na pumasok-pasok dito sa kwarto ko pero ayaw nakinig. Mas closed pa yata sa akin ang batang ito kaysa sa mga magulang niya. Sa bagay, hindi din naman kasi ito masyadong napatutuunan ng pansin nila Enzo at Rona. May kambal sila at buntis ulit ngayon si Rona. Kaya siguro, sa mga bisig ko nakahanap ng comfort zone ang panganay nilang anak. Iyon nga lang, nasobrahan naman ngayon. Dahil ayaw na talaga nitong imalis sa tabi ko. Tinulungan naman ako nitong ligpitin ang higaan ko. Ito ang gusto ko sa batang ito. May kusa at marunong ng tumulong-tulong sa akin. Pagkatapos namin magligpit ay sabay na kaming pumasok ng banyo para maligo. Yes, kahit sa paliligo, sumasabay pa rin sa akin. May mga damit na din ito dito sa kwarto ko na siyang labis na tinutulan ng mga magulang nito. Nawawalan na daw ako ng privacy dahil sa ginagawa ng anak nila. Ayos lang naman sa akin iyon. Maliit na bagay kumpara sa mga
Sakripisyo at tulong na ibinibigay nila sa akin. Pagkatapos namin maligo at gawin ang aming morning routine ay sabay na kaming lumabas ng kwarto. Pareho pa kami ng kulay ng suot na blouse at pajama. Di ba para talaga kaming mag-ina? Mabuti na lang at ayos lang. Kina Rona ang mga nangyayari ngayon. Sa anak nito, naabutan namin ang mag-asawa. Harap ng hapagkainan. Malaki na ang tiyan ni Rona habang inaasikaso nito. Ang kambal. Naglalagay naman ng pagkain sa pinggan niya si Lorenzo. Good morning. Masigla kong bati. Agad naman naagaw ang atensyon nila. At nakangiti na bumati pabalik. Guten Morgen, pabirong sabat. Naman ni Lorenzo na ang ibig sabihin. Na good morning. Tinitigan pa nito ang panganay na anak at napailing. Sa kwarto mo na naman natulog ang batang iyan, tanong nito. Agad akong tumango. Hinila ko ang isang upuan at pinaupo si Micaela doon para na din. Makakain na. Naupo din ako sa tabi nito. Pasensya ka na sa batang iyan, Asha. Hindi ko talaga alam kung bakit laging nakabuntot sa iyo ang batang iyan. Ilang beses na namin pagbawalan pero hindi talaga nakikinig, sagot naman ni Rona na may ngiting nakaguhit sa labi. Hayaan nyo na. Ako kasi ang palaging kasama ng anak nyo noong baby pa. Siya Kaya siguro ganito siya ka. Closed sa akin ngayon, sagot ko. Naman. Siya nga pala, Ash, congratulations. Nakausap ko kahapon ang mga doctors. Mo. Graduate ka na nga sa sakit mo. Normal lahat ang lumabas sa laboratory mo, sagot nito. Agad na. Bumaha ang tuwa sa puso ko dahil sa balitang iyon ni Enzo. Although expect ko na ang ganitong klaseng balita pero hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng matinding tuwa. Magaling na ako. Babalik na sa normal ang buhay ko, tanong ko. Agad na tumango si Lorenzo. Agad. Akong napatayo at lumapit sa kinaupuan niya at yumakap sa kanya. Salamat. Hindi ko alam kung paano mababayaran lahat ng tulong na ibinigay niyo sa akin, Enzo, Rona. Umiiyak kong wika at kumalas sa pagkakayakap kay Enzo. Nilapitan ko si Rona. Sinalubong naman ako nito ng yakap. Congratulations, Ash. Hindi na sayang ang mga panahon na pakikpaglaban mo sa sakit mo, sagot nito. Lalo akong naluha. Walang kapantay na kaligayahan ang naramdaman ko. Ngayon, kung ganoon malaya nang makauwi ulit ako ng Pilipinas, makikita ko na ulit si Charles, ang anak ko, na luwiha kong sagot. Agad na nagkatinginan si Benzo at Rona. Baka sa mga mata ng mga ito ang hindi maisatinig na pagtutol. Kaya mo na ba? Kaya mo na bang muling harapin ang mga taong nanluko sa iyo, tanong ni Enzo. Natigilan ako. Muling sumagi sa isip ko ang mga nangyari noon. Ang dahilan kung bakit na-aksidente ako sa muntik na akong mamatay. Hindi din lingid sa kaalaman ko na unti-unting pinapatay ako ni Natalia sa pamamitan ng pagpapainom ng nakalalaso na gamot. Kaya ko na bang harapin lahat ng mga taong nanakit sa akin? Handa ko na bang muling harapin ang mga pasakit na ibinigay nila sa akin? Hindi ko alam. Sa ngayon, ang gusto ko lang makita si Charles. Ang nag-iisa kong anak na si Charles. Hay, hindi ko alam. Pero miss na miss ko na ang anak ko. Siguro mlaki na siya ngayon, sagot ko. Nakangiting. Tinapik ako sa balikat ni Rona. Tinitigan ako sa mga mata bago nagsalita. Naiintindihan kita. Alam ko kung ano
ang nararamdaman mo ngayon. Pero, wag nung kalimutan Ash ang alam. Nang lahat patay ka na, sagot nito. Dahan. Dahan akong napatango. Alam ko ang tungkol sa bagay na iyon. Para sa kanila patay na ako at alam. Kung magkasama si Ryder at Natalia sa iisang bubong, ang mga taksil tuluyan. Nangang nagsama parang isang tunay. Na mag-asawa. Hinintay lang talaga nila akong mamatay bago nila ipagsigawan sa buong mundo na silang dalawa ang para sa isa't isa. Siguro, happy family na sila ngayon. Malayo na sa aking anino. Hindi ko mapigilan na maluba ng maalala ko kung gaano naka-elost sa kanila si Charles noon. Kay Natalia, hindi ko alam pero bigla akong nakaramdam ng takot. Paano kung tuluyan na akong nakalimutan ng nag-iisa kong anak? Paano kung tuluyan ng inagaw ni Natalia pati pagmamahal ng sarili? Kung anak sa akin, kaya ko bang panoorin siya na masaya sa piling ng kinikilala niyang ina ng kanyang madrasta na si Natalia? Magpaparaya na lang ba ako at tuluyan ng lumayo sa kanila at mamauhay dito sa Germany? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Tatanggapin niyo pa naman ako kung sakaling mabigo ako, di ba? Kung sakaling wala na akong babalikan pa sa Pilipinas, mahina kong tanong sabay. Punas ng luha ko. Agad na napangiti si Enzo. Of course, nandito lang kami palagi sa tabi mo, Ash. Isang kapatid na ng turing ko sa iyo. Mahalaga ka sa pamilya namin. Ikaw ang dahilan kaya kami nagkakilala ni Rona. Kung hindi, dahil sa iyo, wala sana ako ngayong mabait na asawa at mga anak, sagot ni Enzo. Pabiro naman na nakurot ni Rona ang kanyang asawa. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Magpalakas ka muna. Siguro after 2 months pwede ka nang umuwi ng Pilipinas. Sa ngayon kailangan natini. Celebrate ang pagaling mo. Nakangiting muling wika ni Lorenzo. Agad naman akong sumang-ayon. Sa loob ng 8 taon, ito ang kauna. Unahang araw na nagkaroon ulit ako ng pag-asa. Malaya na ako sa sakit na leukemia at pwede ko nang gawin lahat. Gusto ko. Sebastian Residence. Anong oras ka umuwi kagabi, agad? Natanong ni Ryder sa kanyang anak nang mapansin nito ang pagpasok sa ding area. Parang walang narinig si Charles. At tahimik na naupo sa kanyang pwesto. Charles, tinatanong kita. Nakatulugan ko na lang ang paghihintay sa iyo kagabi. Tumawag sa akin kahapon ang advisor mo. Hindi ka na naman daw pumasok sa school. Tinakasan mo din ang driver at mga bodyguards mo, muling tanong ni Ryder sa anak. Natigil sa tangkang pagsali ng malamig na tubig sa baso. Si Charles at hinarap ang ama. Ayaw ko nang pumasok sa school. Gusto ko nang mag-drop out, seryoso nitong sagot. Agad naman nabitiwan ni Ryder ang hawak nitong kutsara. Seryosong hinarap ang anak. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Sabihin mo sa akin ano ang pwede kung gawin para mawala ang galit sa puso mo, seryosong tanong ni Ryder. Sa anak. Agad naman na bumaling ang tingin ni Charles sa kanyang lola na noon ay tahimik lang na nakamasid sa kanilang mag-ama. Malungkot itong tumitig sa kanyang lola bago muling binalingan ang ama. Wala kang magagawa. Kahit ano pa ang gawin mo hindi mo kayang ibigay ang gusto ko, sagot niya sa kanyang ama. Natigilan si Ryder. Mataman na tinitigan ang anak. Hindi pwedeng huminto ka sa pag-aaral. Kakausapin ko ang school mo na.
Tanggapin ka pa rin kahit marami kang absent, sagot nito. Agad na umilong si Charles. Tumayo at akmang lalabas na ng dining area nang muling magsalita. Ang ama. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-usap, maotoridad na wika ni Ryder sa anak. Hindi nito pinansin ang ama at diretso itong naglakad palabas ng dining area papunta sa labas ng bahay. Agad naman itong sinundan ni Ryder. Hinawakan ang balikat ng anak at pilit na kinumpronta. Ganito na lang ba? Gusto mo bang ipakita sa akin kung paano mo unting sinisira ang buhay mo? Palagay mo ba ito ang gusto ng mama mo sa iyo? Agad na tanong ni Ryder sa anak. Namumula na ang kanyang mga mata dahil sa pinipigil na pag-iyak. Hanggat maari, gusto niyang iwasan na banggitin sa bahay na ito ang tungkol kay Ashley. Ayaw niya nang uusapan pa ang namayapan niyang asawa dahil lalong dumudoble ang sakit na nararamdaman niya. Patay na si mama. Hindi niya na makikita pa ang paghihirap ko ngayon. Hindi niya na maramdaman ang pangungulila ko sa kanya. Hindi niya na nakikita pa kung paano ako nagdusa loob ng ilang taon na kasama ang kabit mo. Hindi na maibabalik pa ang mga panahon na sinira niyo ng Natalia na. Iyan. Hayaan mo na lang ako, Mr. Sebastian, seryosong sagot ni Charles. Para namang tinadya ka ng makailang. Ulit si Ryder nang tawagin siya ng sarili niyang anak na Mr. Sebastian. Sa bagay, kailan niya ba huling narinig? Tinawag siya ng anak niyang papa. Matagal na, sobrang tagal na. Nanghihina siyang napaatras habang titig na titig sa galit na mukha ng kanyang anak. Sobrang layo na talaga nang ipinagbago ng ugali ni Charles. Wala na ang dating mabait at malambing niyang anak. Marahan siyang napailing. Si Charles na lang ang tanging alaala na naiwan ni Ashley sa kanya. Pero habang tumatagal, lalong lumalayo ang loob nito sa kanya. Galit sa mga mataang kanyang nakikita tuwing titigan niya ito. You're fired. Sigaw ko sa isa sa aking mga empleyado. Ilang araw na itong absent at idinadahilan na bagong kasal daw. Hindi obra sa akin ng ganoong excuses. Kung ayaw nila ng trabaho, malaya silang mag-resign at maghahanap ako ng mga empleyado na willing sumunod sa mga patakaran ko. Wala naman silang magagawa kapag ginusto ko. Sa umpisa pa lang alam na nila kung anong klaseng employer ako. At hindi na mababago iyon kahit kailan. Ganito palagi ang eksena sa opisina ko. Sanay na ang iba. Ang iba naman ay halos hindi makapaniwala sa pagbabago ng ugali ko. Kung mahigpit ako noon bago namatay si Ashley, mas mahigpit ako ngayon. Ika nga, wala akong awa sa mga trabahador na nangangailangan ng pera. I don't care. Marami na akong inisip para intindihin pa sila. Kung gusto nilang magtagal sa kumpanya ko, sumunod sila sa lahat ng patakaran ko dahil maayos akong magpasweldo sa kanila. Iyon nga lang. Lagi akong nakasigaw at umiiyak ang linggo na wala akong nasisisante. Kung hindi lang siguro maayos ang pagpapasweldo na ginawa ko sa kanila. Baka matagal na nila akong nilayasan. Kakalabas ng taong nasisante ko nang muli akong nakarinig ng mahinang katok. Kasabay ay ang dahan-dahan na pagbukas ng pintuan. Good morning, si sir. Ito na po ang financial report na hinihingi nyo. At ang mga dapat nyo pong pirnahan para ma-release na ang Christmas bonus ng mga empleyado. Kinakabahan na wika ng taga Accounting Department si Samantha. Sinanyasan ko ito na ilapag sa table. Ang mga papeles na dala niya
Pagkalapag ng mga papeles ay wala sa sariling napatanong ako. Hindi mo ba namimiss ang dati niyong kasamahan? Si Ashley wala sa sarili kung tanong. Napansin ko ang pagkatigagal ni Samantha bago sumagot. Year si Ashpo. Binisita po namin siya sa mausoleum noong November 1, sir. Hay, hindi nga lang kami nakapasok. Dahil nakalock ang pintuan, sagot. Nito nahalata ang kaba sa boses. Malungkot akong napangiti. Dalas-dalasan niyo ang pagbisita sa kanya. Malulungkot iyon dahil ilan lang kayo ang naging kaibigan niya. Noong nabubuhay pa siya, sagot ko. Hindi ko alam. Inatake na naman ako ng anxiety at biglang pumasok sa isip ko si Ashley. Mamatay na siguro akong malungkot. Pati mga empleyado ko nadadamay sa pagiging miserable ko. Si Saig po, sir. Hayaan niyo po bago mag-Christmas dadalaw po ulit kami. Ni Cecil sa kanya, agad naman na sagot ni Samantha. Malungkot akong napatango. Mabilis naman itong nagpaalam at lumabas ng opisina. Naiwan naman akong hindi na mapigilan ang pagtulo ng luha la aking mga mata. Hindi ko alam pero pakiramdam ko hindi ko na kaya pang tagalan ang kalungkutan na nararamdaman ng puso ko. Pilit kong pinagtuunan ng pansin ang mga trabahong nakalatag sa aling table. Kahit malungkot ako, hindi pwedeng pabayaan ko ang negosyo. Gusto kong mag-benefit si Charles sa lahat ng pinaghirapan ko ngayon. Walang ibang pwedeng magmamana sa mga kayamanan na iiwan ko balang araw kundi ang anak ko lang. Kahit man lang sa ganitong bagay, may padama ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Makabawi man lang ako sa lahat ng kasalanan na nagawa ko sa mama niya. Nang matapos kong pirmahan lahat ng mga papeles ay nagpa siya na akong lumabas ng opisina. Dadaan pa ako sa himlayan ni Ashley. Baka lalong magtampo sa akin ang asawa ko kung hindi ko siya madaanan. Kahit wala na siya, gusto kong ipakita sa kanya na lubos kong pinagsisihan ang lahat ng pagkakamali ko. Hinding-hindi ko siya makakalimutan. Pagkalabas ko ng building, nakaabang na sa akin ang driver at mga bodyguards ko. Hindi na nagtangka pang magtanong ang driver kung saan kami pupunta. Alam na nito ang routine ko. Pagdating ng sementeryo ay dumiretso na ako sa mausoleum ni Ashley. Napakunot pa ang noo ko nang mapansin ko na may babaeng nakatayo sa harapan yon. Mabilis akong lumapit at agad na nagsalubong ang kilay ko kung mapagsino iyon. Walang iba kundi si Natalia. Ano ang ginagawa mo dito? Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na pwede kang dumalaw sa kanya? Galit kong tanong. Nagulat naman itong napalingon sa akin. Agad na bumuhos ang masaganang luha sa mga mata. Kaya galit ko itong nilapitan at itinulak. Gusto kong umalis siya sa lugar na ito. Wala siyang karapatan na ipagtirik ng kandila ang mahal ko dahil alam kong hindi naman talaga siya nagluksa sa pagkamatay ni Ash. Ryder, kapatid ko ang nakahimlay sa lugar na ito. Please, bigyan mo naman ako ng chance na masilayan siya. Sagot nito sa kabila ng pag-iyak. Pinanlisikan ko ito ng mga mata. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na bawal kang pumunta sa lugar na ito? Bakit ba napakatigas ng ulo mo, Natalia? Galit na sigaw ko dito. Sinanyasan ko ang mga bodyguards kung kasama na lumapit. Bakit mo ba ako pinapahirapan ng ganito? 8 taon na ang nakalipas. Pero bakit hindi mo pa rin makalimutan ang lahat? Wala na siya. Patay na siya. Bakit hindi mo ako kayang mahalin katulad pagmamahal na ibinigay mo sa kanya? Iyak na wika ni Natalia. Agad ko itong nilapitan at hinawakan sa baba.
Pinisil ko iyon. Kaya napaigik ito sa sakit. Alam mo ba kung bakit hinayaan? Kitang manatili sa tabi ko. May idea ka? Ba? Kahit kailan hindi kita gusto. Wala. Akong ni kahit katiting na pagmamahal. Na nararamdaman sa iyo. Gusto kong nakikita kang nahihirapan sa mga kamay ko. Kulang pa ang buhay mo na maging kabayaran sa tangka mong pagpatay sa kanya noon nanlilisik. Ang mga matang wika ko dito. Aminado ako. Kasalanan ko ang lahat. Dahil pinatulan ko ito. Pero kahit kailan hindi ko pinangarap na mawala. Sa akin si Ashley ng tuluyan. Maayos. Ang usapan namin noon ni Natalia. Kusa itong lalayo sa akin kapag gumaling na ang kapatid niya. Pero hindi ko akalain na pagtatangkaan niya ang buhay ni Ashley sa pamamagitan ng pagpapainom ng maling gamot. Bakit mo sa akin sinisisi ang lahat? Pareho tayong nagkasala sa kanya. Pero bakit kailangan mo akong parusahan ng ganito? Hindi pa ba sapat ang 8 taon na pagpapahirap mo sa akin? Hindi mo ba ako kayang mahalin? Umiiyak na sagot nito. Tinitigan ko ito at minisihan. Alam mo naman siguro sa umpisa pa lang wala na akong pagtingin sa iyo. Ikaw ang unang lumapit sa akin, di ba? Lasing ako noong unang may nangyari sa atin. Malungkot ako ng pinatulan. Kita kaya huwag kang mag-ambisyon. Namamahalin kita, sagot ko. Lalo itong napaiyak. Muli kong binalingan ang mga guard ko at inutusan. Ilayo niyo sa akin ang babaeng ito. Ibalik niyo siya sa bahay at bilinan ang mga gwardya na huwag siyang hayaan na lumabas. Seryoso kong wika. Agad narumihestro ang takot sa mga mata ni Natalia nang sabihin ko ang katagang iyon. Wala na akong pakialam pa. Matakot siya hanggat gusto niya wala akong pakialam. Gusto kong pagdusahan niya ang ginawa niya kay Ashley noon. Pinagtangkaan niya ang buhay ni Ashley sa pamamagitan ng pagpapainom ng maling gamot kaya dapat lang na magdusa siya sa mga kamay ko. Kaya hindi ko siya ipinakulong noon dahil gusto ko ako mismo ang magpapahirap sa kanya. Kahit man lang sana sa pamagitan niyon na ibsan man lang ang sakit at pighati na nararamdaman ko ngayon. Ryder, maawa ka sa akin. Matagal ko nang pinagbabayaran lahat ng kasalanan ko. Hindi pwedeng habang buhay mo akong parusahan. Mamatagal nang patay si ate at hindi na matuloy pa ang sasabihin nito nang sumigaw ako. Shut up! Wala kang kwentang babae. Tigilan mo na ang kakadaldal babo ko. Pamaisipan na paputulan ka ng dila. Sigaw ko. Nahintakutan naman na. Naitiko ng bibig nito. Sinanyasan ko ang mga bodyguards na may hawak kay Natalia na ilayo ito sa akin na siyang agad naman nilang ginawa. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko bago nagpa siyang buksan ang ni mausoleum at pumasok. Agad na tumampad sa paningin ko mga larawan ni Ashley. Maraming larawan sa bawat sulok at mga sariwang bulaklak. Nilapitan ko ang isa sa mga frame na at marahang hinaplos. Ang mukha nito, ang lupit ng tadhana sa aming dalawa. Hindi pa nga ako nakakabawi sa lahat. Nang pagkakamali ko, kinuha din naman kaagad siya sa akin. Hindi ko pa nga lubusan na naiparadam sa kanya ang pagmamahal ko na wala din kaagad. Siya. Muling pumatak ang luha sa aking mga mata. Kung gaano ako katapang kanina. Sa labas ng mausoleum ganito naman. Ako kahina ngayon dito sa loob habang titig na titig sa larawan ni Ashley. Halos araw-araw ganito ang ginagawa ko. Walang mintes. Kung pwede nga lang na dito na ako tumira gagawin ko. Basta palagi ko siyang masilayan. No. Gusto kong sumama kay mama. Ashley. Agad na sigaw ni Micaela nang mapansin nito na hila-hila ko na ang aking luggage. Umiiyak ito at pilit na
Kumakawala sa pagkakahawak ng kanyang ama. Napapailing naman si Lorenzo habang pilit na pinapakalma ang anak. Hindi ka pwedeng sumama. Don't worry, babalik agad si Mama Ashley. May dadalawin lang siya sa Pilipinas. Sagot ni Enzo dito. Lalong nagwala si Micaela. Nagsisigaw na ito at kita sa mukha nito na nahihirapan na itong makahinga. Hindi na ako nakatiis pa. Nilapitan ko ito at agad naman itong yumakap sa akin. Mika, sandali lang naman akong mawawala eh. Ilang tulog lang nandito. Naulit ako, sagot ko. Agad itong umiling. No. Sasama ako sa iyong pa. Ayaw. Kung magpaiwan sama ako. Humihikbi nitong sagot. Napalingon ako sa mga magulang nito. Failing. Iling si Enzo habang bakas naman ang lungkot sa mga mata ni Rona. Mahirap. Talagang kontrolin si Mika. Lahat ng gusto nito dapat sundin kung hindi. Mahirap itong patahanin. Paano ba ito? Baka naman mapaano. Na si Mika. Isama ko na lang kaya siya. Total naman sa inyo ako didiretso. Enzo. For sure matutuwa sila tita at tito kapag malaman nilang kasama ko. Si Mika pag uwi ng Pilipinas, hindi ko mapigilang wika. Awang-awa na ako sa kondisyon ni Mika at mas mahirap kung nasa Pilipinas na ako at patuloy pa rin ang tantrums nito. Sa nasabi ko na mahirap patahanin ang batang ito at lahat ng gusto ay dapat ibigay. Kung pwede nga lang Ash. Kaya lang mahihirapan kang kumilos kapag palagi mo siyang kasama. Bubuntot. Buntot yan sa iyo at lalong hindi siya kayang kontrolin nila mommy at daddy, sagot ni Enzo. Saglit akong isip. Sa bagay, mas nakikinig pa yata ang batang ito kumpara sa tunay niyang mga kadugo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganito kalapit si Mika sa akin. Hindi naman ako ganoon kabisi. Pagdating ng Pinas, wala naman akong work at baka puro lakwat saang gagawin ko doon pagbibiro ko. Nagkatinginan ang mag-asawa at sabay na napabuntong hininga. Paano ba ito? Baka makasama kay Mika ang labis na pag-iyak. Hon, hindi. Pwede ang ganito, narinig kong wika ni Rona kay Enzo. Halatang na-stress na ito sa malakas na pag-iyak ng anak. Napapail na lang din si Enzo. Paano ba iyan, Ash? Wala pang tiket. Si Mika. Aayusin pa natin ang mga papeles niya. Ayos lang ba na i-rebook? Na lang muna natin ang tiket mo. May bakas na hiya sa boses ni Enzo nang sabihin ang katagang iyon. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Sure, ngayon pa ba ako mag-inarte? Ilang araw lang naman ang hihintayin ko. Don't worry Enzo, ako ang bahala. Kay Mika habang nasa Pilipinas kami. Nakangiti kong sagot. Hindi ko maiwasan na mapangiti nang maramdaman ko ng mainit na klima ng Pilipinas. After 8 years hindi ko akalain na makakaapak pa ba ako sa bansang ito. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ng puso ko habang inililibot ang tingin sa paligid. Mama, so hot naman here. I hate this place. Bakit po ba kasi gusto niyo dito, narinig kong tanong ni Mika. Nasa tabi ko ito at nang tingnan ko ito ay pawisan na. Baka sa mga mata nito ang disgusto sa mga nakikita. Simula nang ipinanganak ito 2 beses na yata itong naisana ni Enzo na makabakasyon dito sa Pilipinas. Sa batang isip nito alam kong may ideya na ito kung anong klaseng klima mero ang bansang ito. Nandito kasi ang baby ko Mika. Gusto ko siyang makita, nakangiti kong sagot. Agad na sumeryoso ang mukha nito at saka tumitig sa akin. Talaga po? Namimilog ang mga matang. Sagot nito.
Agad akong tumango. Muli kong nilibot ang tingin sa paligid at pilit na hinahanap ang sundo namin. Driver ng pamilya ni Enzo ang susundo sa amin. Doon din kami dediretso ni Mika at pansamantalang titira sa bahay nila hanggat hindi ko alam kung anong hakbang ang una. Kung gagawin ngayong nandito na ako sa bansa. Aminado ako, natatakot ako sa mga posibleng mangyari. Sa magiging reaksyon ng pamilya ko. Ang alam nila matagal na akong namayapa. Hindi ko tuloy malaman ngayon kung paano ba ako magpapakita sa kanila. Lalong-lalo na kay Charles. LMYGC. Ashley, naputol ang pagmumuni, muni ko nang may biglang tumawag sa akin. Wala sa sariling napalingon ako at agad. Nananlaki ang aking mga mata nang makita ko. Ang babaeng tulalang nakatitig sa akin. Sa klase ng tingin nito sa akin, para itong nakakita ng multo. Ingrid, sagot ko sabay ngiti. Para naman. Itong aatikihin sa puso habang walang kakurap-kurap na nakatitig sa akin. Napansin ko pa ang pagkalabit dito ng kanyang kasamang lalaki para muling makuha ang kanyang atensyon. Para kasing bigla itong nanuno eh. Teka, ikaw ba talaga iyan? Ash? Nandito. Ka. Bubuhay ka, wika nito sabay lapit. Sinipat ako nito ng tingin at kinalabit pa ako sa braso. Hindi ko mapigilang matawa. Hindi ko akalain na may pakaware din pala. Grid. Ang last ng pagkikita namin ay iyong halos mag-away kami sa isang fast food chain. Ipinaglalaban pa nito dati ang pagmamahal kay Ryder pero mukhang asawa. Nanya ang kasama ngayon. Daryl, ano ba iyan, nakakahiyaang pinagagawa mo? Miss, pasensya ka na ha? Lumuwag na naman yata ang tornilyo ng asawa ko, hinging paumanhin sa akin ng kasama nito. Ayos lang, medyo matagal din kaming hindi nagkita ni Ingrid kaya siguro siya nagulat ng ganyan, sagot ko. Ashley, ikaw ba talaga iyan? Bew. Bubuhay ka, pautal-utal nitong tanong. Agad naman akong tumango. God, ilang beses din kitang ipinagtirik ng kandela, bulong pa nito habang titig na titig sa akin. Hindi ko naman maiwasan na kilabutan. Walang hiya, ilang kandela kaya ang inubos ng pamilya ko sa akin. Lalo na sila nanay at tatay. Mali talaga na pinalabas ni Enzo sa lahat na patay na ako eh. Nakakakilabot din pala kapag malaman mo na ipinagtirik ka na pala ng kandila ng taong kaharap mo ngayon. Yes, siya is Mama Ash. Iris po, narinig kong sabat ni Micaela. Nawiwirduhan din siguro ito kay Ingrid. Nice to see you again, Ingrid. Hindi ko akalain na sa pagbabalik ko ng Pilipinas, ikaw kaagad ang makasalubong ko. Kumusta, nakangit kong wika. Napakurap muna ito ng makailang ulit bago pilit ng umiti. Ikaw nga. Pati boses mo, hay hindi ka pa patay, tanong nito. Mukhang hindi pa rin. Bumabalik sa huwesyo. Muli itong kinalabt ng asawa. Hindi pa siguro ako patay. Nakikita mo pa. Ako nagbibiro kong sagot. Pagkatapos ay agad na dumako ang tingin ko sa dalawang may edad na tao na kumakaway sa amin. Ang aming sundo. Mga magulang ni Enzo. Muli kong binalingan si Ingrid at nagpaalam. Tulala pa rin at hindi pa bumabalik sa normal ang takbo ng utak. Tulala pa rin na nakatitig sa akin. Mahirap pala itong magulat. Loading pa rin ang utak Mauna na kami. Nandyan na ang sundo namin, nakangiti kong paalam. Agad kong hinawakan si Mika at sinenyasan ang porter. May dala ng gamit namin na sumunod sa amin. Kumusta ang bayahe nyo? Diyos ko! Ito na ba? Ang apo namin, nakangiting wika ng mommy ni Enzo na si Tita Susan nang makalapit kami kanila. Pagkatapos yakapin si Mika ay nakangiting hinarap ako. Nagmano naman ako dito at masaya din akong niyakap. Opo. Ayaw magpaiwan sagot ko. Agad na napatango si Tita at binalingan ang asawa na noon ay pinanggigilan na ang apo. I think kailangan na nating umalis dito. Bahay na lang natin ituloy ang kamustahan. Sagot ni Tita Susan. Agad naman akong sumang-ayon.
Pawis na si Mika at baka magkasakit pa ito kapag matuyuan ng pawis. Isa pa hindi ako komportable sa titig ni Ingrid. Hanggang ngayon gulat na gulat pa rin ito. Habang nakatanaw sa akin. Ilang beses na itong kinalabit ng asawa pero nakatingin pa rin sa direksyon ko. Pagdating sa bahay ay nagtaka pa ako dahil maraming pagkain ang nakahanda sa lamesa. Mukhang pinaghandaan talaga nila ang. Pagdating namin ni Mika na siyang labis kong ikinatuwa. At least naramdaman ko na hindi na ako iba sa kanilang pamilya. Noong naka-confine pa ako sa hospital ng Germany, palagi akong dinadalaw ni Tita Susan doon at binabantayan. Ilang beses din kasi silang nagpapabalik-balik sa bansang iyon dahil hindi masyadong nakakauwi ng Pilipinas si Enzo dahil may itinatayo itong bagong hospital doon. Nagdesisyon kasi silang dalawa ni Rona na doon muna manirahan habang maliliit pa ang kanilang anak. Ang hospital naman nila dito sa Pilipinas ay ang pinsan na munang si Desi. Cheska ang pansamantalang humahawak. Open ang bahay na ito hanggat gusto mo, Ash. Alam mo naman siguro na parang anak na ang turing namin sa iyo, di ba? Masaya kami sa desisyon mo na bumalik dito sa Pilipinas. Nakangiting wika ni Tita Susan. Salamat po, Tita. Kahit hindi naging kami ni Lorenzo, mabait pa rin ang pakikitungo niyo sa akin. Pasensya na po sa abala, nakangiti kong sagot. Huwag nung sabihin sa akin yan, Ashley. Masayal kaming makakasama ka dito. Alam mo naman na parang anak na ang turing namin sa iyo, di ba? Natupad din ang pangarap ko noon pa nagmagkaroon ng anak na babae dahil sa iyo, nakangiti nitong sagot. Biglang binaha ng tuwa ang puso ko dahil sa sinabi nito. Swerte ko pa rin talaga. Hindi man naging maayos ang buhay ko noon sa kamay ng taong mahal ko na palitan naman ng kalinga mula sa ibang tao. Mga taong hindi ko akalain na pahahalagahan ako ng ganito. Pilit akong ipinaglaban para madugtungan ang buhay ko. Ashley, hindi man ikaw ang naging asawa ng anak mo, palagi nung tandaan na itinuring na kitang parang galing sa akin. Magaan ang loob ko sa iyo at palagi mong tandaan na nandito lang kami para damayan ka. Ano man ang plano mo sa muling pagbabalik ng bansa, palagi mong tandaan na nandito lang kami palagi sa likod mo. Aalalayan ka namin sa lahat ng oras, mahabang wika ni Tita Susan. Hindi ko naman mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ang totoo, hindi ko alam kung paano mag-umpisa ulit. Hindi ko alam kung ano ang unang hakbang ang gagawin ko para makita ang anak ko. Sa ngayon iyon lang ang importante. Ang gusto ko ay muling mayakap si Charles. Tita, salamat po. Ang totoo po, hindi ko alam kung ano ang unang hakbang ang gagawin ko. Natatakot akong magpakita sa kanila. Ang alam nila matagal na akong patay. Baka hindi na ako kilala ni Charles, malungkot kong sagot. Saglit na nag-isip si Tita. Pagkatapos ay agad itong napangiti. Gusto mo bang magpakita agad sa kanila? Kung ganoon, hayaan mong kami ang gagawa ng hakbang, nakangiti nitong wika. Nagtataka naman akong napatitig dito. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Kailangan namin ng bagong model para sa mga bagong ilalabas na beauty product. Alam mo naman na maliban sa hospital, may iba't ibang negosyo pa kami dito sa bansa. Pwede kitang kunin bilang model at ipapakalat natin ang mga posters mo sa buong bansa, nakangiting wika ni Tita sabay titig. Naku Tita, hindi po yata ako pwede dyan. Para lang po ang bagay na iyan sa mga magagandang models, sagot ko. Imagine, magiging endorser ako ng isang beauty products. Mukhang hindi ko linya ang bagay na iyon. Ashley, nakalimutan mo yata kung gaano ka kaganda. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Kaya nga minsan nang in love sa iyo ang anak namin dahil sa taglay mong kagandahan. Perfect sa iyo ang mga products na iyon. Isa pa, hindi biro ang halaga na ibababayad ng kumpanya sa iyo. Kaysa naman kukuha pa kami ng ibang models, bakit hindi na lang ikaw? Mahabang paliwanag ni Tita Susan. Agad naman akong napaisip. Kung tutuusin, isa sa mga plano ko ngayon ay maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Hindi pwedeng iasa ko ang lahat sa kanila. Masyado na silang maraming gasto sa akin at ngayon ko, higit kailangan ng pera. Pero, baka hindi tangkilikin ng mga tao kapag ako gawin yung model, Tita.
Isa pa wala akong experience sa mga ganitong bagay, nahihiya kong sagot. Diyan ka nagkakamali, Ashley. Kailangan. Talaga namin ang fresh na mukha at perfect ka sa bagay na iyan. Palagi mong tandaan, maganda ka at ako ang bahala sa iyo, nakangiting sagot ni tita. Sir, umalis na naman po si Sir Charles. Itinakas niya ang kotse. Hindi na naman siya. Napigilan ang mga bantay niya. Agad na balita. Sa akin ang personal driver ni Charles na si Mang Rado. Isa siya sa pinakamatagal na driver ng aming pamilya kaya sa kanya ko ipinagkatiwala si Charles. Pero sa sobrang pagiging rebelde ng anak ko pati ito ay nangungunsumi na din. Gaano ba kainutil ang mga tao dito at hindi? Niyo man lang siya napigilan. Alam niyo bang? Minor pa lang si Charles at pwede siyang mapahamak sa labas, galit na bulyaw ko. Agad naman silang nagsipagyukuan. Sinipat ko ng tingin ang dalawang bodyguard na noon ay tahimik lang sa likuran ni Mang Rado. Ano pa ang hinihintay nyo? Hanapin nyo. Siya. Puntahan nyo ang mga lugar na palagi. Niyang tinatambayan, inis kong sigaw sa mga ito. Agad naman silang tumalima. Naiwan naman akong nagingit-ngit sa galit. Hindi ko na talaga alam kung paano patitinuin si Charles. Habang tumatagal, lalong naging matigas ang ulo nito. Wala na itong pinapakinggan dito sa bahay. Natalia, galit na sigaw ko habang pumapasok sa loob ng bahay. Diretso akong naglakad papuntang living room at bahagya akong kumalma nang maabutan ko si Lola. Nakaupo sa kanyang wheelchair at malungkot na nakatanaw sa kawalan. Agad ko itong nilapitan at hinalikan sa pisngi. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Nang mapansin ko ang humpak na pisngi ni Lola. Simula nang mawala si Ashley, nagiging malungkutin na din ito. Sinisisi ang sarili dahil kung hindi dahil sa kanya hindi daw nagiging miserable ang buhay ni Ash sa mga kamay ko. La, ininom mo na ba ang mga gamot mo? Bakit nandito ka? Nasaan si Lorna? Agad na tanong ko. Malungkot itong tumitig sa akin. Hindi ko na kailangan pa ang mga gamot na Ian Ryder. Wala nang dahilan pa para maging malakas, sagot nito. Napailing naman ko. Umupo ako at tinitigan sa mga mata si Lola. Galit ka pa rin ba sa akin? Hanggang ngayon. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Tanong ko. Malamlam ang mga matang tumitig ito sa kawalan. Apo kita. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko alam kung bakit nagkaganito ang buhay natin. Hindi ko alam kung bakit nababalutan ng lungkot ang buong paligid, malungkot nitong sagot. Napansin ko pa ang ilang butil ng luha na biglang tumulo sa mga mata nito. Hindi ko naman maiwasan na maikuyom ang aking kamao. Sorry la kung dito humantong ang lahat. Sobrang pinagsisisihan ko ang lahat. Parang gusto ko na din sumuko sa mga nangyayari sa buhay natin. Parang gusto ko na din sundan si Ashley sa kabilang buhay, wika ko at agad na lumuhod sa harap ni Lola. Nakayuko ako at hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ilang saglit lang ay naramdaman ko ang mahina nitong paghaplos sa buhok ko. Ryder, alam kong mas nahihirapan ka sa mga nangyari. Ito ang isa sa mga dahilan ng araw-araw kong pagdurusa. Lalo akong nalulungkot kapag nakikita ka kung gaano ka miserable. Si Charles ang anak mo, alam kong naliligaw na din siya ng landas. Kung gusto mo talagang makabawi kay Ashley, iligtas mo si Charles sa kapahamakan. Pilitin mong maging maayos ang buhay niya, sagot nito pagkatapos ay may kung anong bagay na dinukot sa bulsa ng suot nitong duster. Nakita ito ng tagalinis sa kwarto niya. Ryder. Nag-uumpisa ng tumikim ng ipinagbabawal na gamot ang anak mo, malungkot na wika ni Lola sabay abot sa akin ng isang maliit na plastik na may kulay puting bagay na laman. Biglang nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat. Hindi ko akalain na hahantong si Charles sa ganitong gawain. Saan po tayo pupunta, ma'am? Agad na tanong sa akin ni Mang Andoy. Ang family driver nila Tita Susan at Tito Arnolfo. Nabanggit ko kagabi kay Tita Susan na balak kong pumunta sa bahay nila. Ryder. Wala akong balak na magpakita sa kanila. Gusto ko lang silang panoorin sa malayo at magbabaka sakali ako ng baka makita ko si Charles.
Sa bahay po nila Ryder James. Sebastian. Gugusto ko pong makita. Ang anak ko, sagot ko. Agad naman. Tumango ang driver at pinagbuksan. Ako ng pintuan. Masyado pang maaga kung tutuusin. 6:00 pa lang ng umaga at tulog pa. Si Mika na siyang lubos kong ipinagpasalamat. Ayaw ko siyang isama ngayon dahil baka bored lang ito sa kotse. Malapit na kami sa bahay nila Ryder nang utusan ko si Manong na iparada ang sasakyan malapit sa gate ng mga ito. Gusto kong makita ang mga kaganapan sa loob ng bahay nila para tuloy akong detective sa mga pinanggagawa ko. Basta ang gusto ko lang naman sa ngayon ay masilayan si Charles kahit nasa malayo ako. Hindi naman nagtagal ang aming paghihintay. Agad kong napansin ang isang parating na sasakyan. Napakunot naman ang noo ko nang mapansin ko na basta niya na lang iyon ipinarada sa labas ng gate. Pagkatapos ay bumukas ang pintuan ng kotse at hindi ko maiwasan na makaramdam ng tuwa nang masilayan ko si Charles. Ang laki na niya. Binatang-bina na pala siya. Malayong malayo na ang hitsura niya sa pictures na ibinigay sa akin ni Enzo 2 years ago. Sumulyap pa ito banda sa amin bago tuluyan pumasok sa loob ng gate. Agad natumulo ang luha sa aking mga mata. Gustong-gusto ko nang yakapin ang anak ko. Kaya lang natatakot ako na baka hindi niya na ako kilala. Baka ipagtabuyan niya ako. Hindi pa ako handa na dagdagan ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Nagulat pa ako nang marinig ko na may kumatok sa salamin ng kotse. Agad akong napaayos ng upo nang mapansin ko ang guard nila Ryder ang kumakatok. Agad naman ibinaba ni Mang Andoy ang bintanang salamin ng sasakyan. Boss, bawal kayo dito. Mahigpit na. Ipinagbabawal ni Sir Ryder ang pagparada ng ibang sasakyan sa bahaging ito. For security reason lang. Po. Narinig kong wika nito kay Mang Andoy. Agad naman akong nilingon ni Mang Andoy at nagsalita. Paano ba iyan, ma'am? Hindi daw tayo pwede dito, imporma nito. Agad kong pinunasan ang lubha sa aking mga mata. Bago nagsalita. Sige po. Sa hospital na lang tayo pupunta, sagot ko. Teka lang po. Pwede po ba ang magtanong? Bisita po ba kayo sa lugar na ito? Kilala niyo ba ang mga Sebastian? Tanong ng guard. Agad naman sumagot si Mang Andoy. Zero. Kilala nang hindi na. Naituloy pa ang susunod pang sasabihin ni Mang Andoy ng kinalabit ko ito. Napabaling tuloy ang atensyon sa akin ng guard at sinilip ako. Wala na akong nagawa pa kundi sumabat na din sa kanilang usapan. Mukhang bago ang guard kaya kampante ako na hindi ako nito kilala. Pasensya na po, Manong. Nagkamali kami ng street na napuntahan. Salamat na lang po. Sagot ko at sinenyasan na si Manong na mag-drive na. Agad naman ako nitong sinunod. Nakahinga ako nang maluwag nang mag-umpisa na kaming umusad palayo sa nakasunod. Pa rin ang tingin sa amin ng guard. Malapit na kami sa hospital nang biglang nag-ring ang aking cellphone. Agad ko isa yung sinagot nang mapansin ko na si Tita Susan ang tumatawag. Hello Ash. Pasensya ka na kung napatawag ako. Nagising si Mika at hinahanap ka agad nitong wika. Narinig ko pa ang boses ni Mika sa background. Mag-umpisa na naman. Yatang umiyak. Pauwi na po ako, tita. Pakisabi kay Mika na malapit na ako, sagot ko. Naman.
Pasensya ka na talaga, Ash, ha? Hindi. Namin akalain na ganito pala kalapit sa iyo ang apo namin. Totoo nga pala ang sinabi sa akin ni Enzo na parang tuko. Ang batang ito kung makadikit sa iyo. Wika nito sa kabilang linya. Hindi ko naman maiwasan na matawa. Agad ko naman sinabi kay Mang Andoy na uwi na kami ng bahay. Saka na lang ako dadalaw kay Dolph Cheska. Kailangan kung i-priority si Mika. Ayaw kong isipin nila Lorenzo at Rona na pinapabayaan ko ang anak nila. Sunod-sunod ang tungga ko sa basong. May lamang alak habang nakatitig sa kawalan. Nakasanayan ko ng uminom ng alak bago matulog. Kailangan ko ang espiritu nito para sandaling makalimot. Hindi ko alam kung kaya ko bang ayusin ang nasirang pamilya namin. Kasalanan ko ang lahat at walang ibang sisihin kundi ako lang. Muli kong sinalinan ng alak ang baso ko. Ito lang ang karamay ko ngayong nalulungkot ko. Pesteng buhay ito. Kailan ba matatapos lahat ng paghihirap ng kalooban ko? Muling sumagi sa isip ko ang mukha ni Ashley. Kung nakikita niya man sana ako ngayon, sana mapansin niya ang paghihirap ko. Sana hindi siya kaagad sumuko. Buhay pa sana siya ngayon. Kung hindi ako nakagawa ng malaking pagkakasala sa kanya. Ryder, tama na yan. Hindi ba't sinabihan ka ng doktor mo na huwag ka munang uminom ng alak? Hindi ko maiwasan na maikuyom ang aking kamao nang marinig ko ang boses na iyon. Si Natalia, hindi ko man lang namalayan ang paglapit nito sa akin. Sinanyasan ko itong maupo na siyang agad niyang ginawa. Agad kong napansin ang sexy nitong pananamit. Labas ang kanyang hita pati na din ang kanyang cleavage. Halos maghubad na ito sa harap ko. Gayunpaman wala ng epekto sa akin. Iyon. Lalo lang akong nakakaramdam ng inis sa isiping inaakit na naman ako nito. Sorry na lang siya dahil wala na akong balak pang patulan ito. Simula nang mamatay si Ashley na wala na din ako nang ganang makipagniig kahit kanino. Kasabay ng pagkawala ni Ashley ang pagkawala ng interes ko sa kahit kaninong babae. Pati sex life ko tuluyan nang nawala sa akin. Naiinis ako kapag may nakikita akong babae na pilit akong inaakit. Katulad ng ginagawa ngayon ni Natalia. Bilib din naman ako sa tiyaga niya. Hindi ko akalain na ganito ito ka. Desperado mapansin ko lang agad akong kumuha ng isa pang baso. Sinalinan ko ng alak at pinuno iyon. Inumin mo, utos ko. Agad itong napailing. Halata ang pagkadismaya sa mukha nito. Ryder, alam mo naman na mahina ako sa alak. Hay, hindi ko kayang makipagsabayan ng inuman sa'yo. Reklamo nito. Pagak akong tumawa. Hindi ito isang pakiusap. Inuutusan. Kita, Natalia. Inumin ang alak na nasa baso. Gusto ko ubusin mo ng isang lagok lang. Ayaw mo bang sundin ang gusto ko? Alam mo naman siguro na sa lahat ng ayaw ko yung hindi sumusunod sa gusto ko, mabagsik kong wika. Agad kong napansin ang takot sa mga mata nito. Lihim naman akong nagdiwang. Alam naman nito na mainit ang dugo ko sa kanya, may gana pa itong lumapit sa akin at tangkang muling akitin. Ganyan nga, Natalia. Magdusa ka sa mga kamay ko. Magiging tao-tauhan. Kita hangat ikaw na mismo ang lumaya sa bahay na ito. Ano pa ang hinihintay mo? Bingi ka. Ba? Sinabi ko inumin mo na ang alak. Na yan, muli ay wika ko. Mataas na ang tono ng boses ko, kaya naman agad nitong hinawakan ang baso na puno ng alak. Napangisi ako ng
Mapansin ko na dahan-dahan niya na. Iyong tinungga. Susunod ka din pala kailangan mo. Pangsigawan, inis kong wika at tumayo na. Akmang aalis na sana ako. Nang bigla akong hawakan sa kamay. Agad akong pumiksi para mabitawan. Niya ako. Ryder, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para matutunan na zero o akong mahalin? Hirap na ako sa kalagayan ko. Para akong isang pulubi na nagmamakaawa na bigyan ni zero ng kahit kaunting pagpapahalaga. Umiiyak na wika nito. Mukhang tinamaan na agad ng alak. Nang tingnan ko ang baso nito ay ubos na. Ang laman yon. Kaya siguro malakas ang loob na hawakan ako nito ngayon. Tama lang iyan, Natalia. Kulang pa na. Maging kabayaran ang pagdurusa mo. Ngayon, kung hindi mo na kayaang naranasan mong pagdurusa sa bahay, na ito malaya kang umalis. Walang maghahabol sa iyo at walang pipigil. Nang uyam kong sagot. Napahikbi. Ito. Akmang tatayo pero mukhang nanlalambot na ang tuhod dahil sa tama ng alak na ininom nito. Hindi ko kaya. Gustuhin ko man lumayo sa iyo para matapos na ang paghihirap ko, pero ayaw kong mawalay sa iyo, Ryder. Mahal na mahal kita at handa akong maghintay kung kailan mo ako matutunan na mahalin. Sagot nito. Kung ganoon, mamatay kang maghintay dahil kahit anong mangyari, hinding-hindi kita matutunan na mahalin. Tanging kay Ashley lang ang puso ko. Wala nang iba. Seryoso kong sagot bago ito iniwan. Diretso akong naglakad papunta sa kwarto ko. Kinaumagahan. Madilim pa nang nagising ako. Agad akong nag-ayos at lumabas ng kwarto. Kagabi pa hindi umuwi si Charles. Hindi din ito mahanap ng mga bantay niya. Agad akong lumabas ng bahay nang marinig ko na may humintong sasakyan sa labas ng gate. Agad kong nakita ang papasok na si Charles. Pasuray-suray ito at halatang lasing. Charles, agad kong tawag dito. Parang walang nakita at tuloy-tuloy lang itong pumasok sa loob ng bahay. Agad ko itong sinundan. Inumaga ka na naman at lasing pa. Charles, ano ba ang nangyayari sa'yo? Kailan mo ba ayusin ang buhay ro? Agad na wika ko habang nakasunod sa kanya. Agad naman itong huminto sa paglalakad at sumagot. Mr. Sebastian, bakit ka ba nakikialam? Hindi na kita pinapakialaman eh. Hayaan mo na kasi. Ako. Total naman matagal nang siraang buhay ko. Siniran yung dalawa ng Natalia na yan, sagot nito. Agad kong naikuyom ang aking amaw. Ilang beses ko na bang narinig ang katagang iyon sa mismong bibig ng anak ko? Maraming beses na. Hindi ko na mabilang at tuwing binabanggit niya ang katagang iyon, walang kapantay na sakit ng kalooban ng aking nararamdaman. Hindi ko na sinundan pa si Charles nang mapansin ko na paakyat na ito ng hagdan. Ayaw ko muna siyang kumprontahin. Baka lalong magrebelde kung lalo ko pang pagalitan. Umaasa na lang ako na sana dumating ang araw na magbabago din ito. Agad akong lumabas ng bahay. Maaga akong papasok ng opisina ngayon. Marami akong aasikasuhin na papeles dahil may business trip ako sa Hong Kong next week. Kailangan kong tapusin lahat ng mga nakabinbin na mga papeles na dapat pirmahan bago ako aalis. Papunta na ako sa gagamitin kong sasakyan nang agad akong salubungin ni Mang Rado. Mukhang may importante na naman itong ibabalita. Sir, nasa labas po ang sasakyan na ginamit ni Charles. Malaki ang gasgas at kailangan dalhin sa kasa para ipagawa, imporma nito. Malakas. Akong napabuntong hininga at agad na
Naglakad palabas ng gate. Agad kong tinitigan ang damage ng sasakyan ni Charles at napailing ako. Mabuti na lang at mukhang hindi to ang nabangga nito. Kailangan talaga pabantayan ko na ito sa kanyang mga bodyguards. Baka sa susunod tao na ang madisgrasya nito. Sige Manong, dalhin mo na sa kasa. Iyan, wika ko at muling pumasok sa loob. Hindi ko maiwasan na mapakunot ang noo ko nang mapansin ko na seryosong nag-uusap ang dalawang gwardiya habang humihigop ng kape. Na pamilyar sa akin ang mukha ng babaeng sakay kanina ng kotse na pumarada dyan sa may tapat. Hindi talaga ako pwedeng magkamali, siya. Yung babae na kasama ni Sir Ryder na nasa malaking picture frame na nakasabit sa living room. Yung dating asawa ni Sir Ryder, wika ng isa sa kanila. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Biglang napukaw ang kuryosidad ko at lumapit pa sa kanila. Talaga? Pero matagal nang patay si Ma'am Ashley. Imposible naman ang sinasabi mo, Goryo. Baka kamukha lang ni Ma'am iyon, sagot naman ni Manong Lauro. Isa sa pinakamatagal naming guard dito sa bahay. Naabutan pa nito si Ashley noon. Hindi malinaw ang nakikita ko. Napansin ko pa nga ang lungkot sa mga mata niya habang kinakausap ako. Isa pa halatang nagsisinungaling. Siya sa dahilan niyang naligaw lang sila. Noong sitahin ko sila, namumula ang mga mata niya kanina at halatang galing sa pag-iyak, sagot ulit ni guard. Goryo, hindi ko naman maiwasan na mapailing. Imposible naman kasi ang sinasabi nito. Mga anong oras nangyari ito? Abot ba nang sisiye, hindi ko maiwasang sumabat. Agad kong napansin ang pamumutla ng dalawa habang napalingon sa akin. Hindi ko na lang pinansin at seryoso silang tinitigan. Ibigay niyo sa akin ang kopya ng ECE. Pati na din ang plate number ng sasakyan, wika ko at agad na tumalikod. Paimbestigahan ko ang taong tinutukoy nila na pumarada dito. Sa tapat ng bahay, ayaw kong magpaka kampante, baka minamanmanan na kami ng mga masasamang loob. Mabilis na lumipas ang mga araw. Gustuhin ko man magpakita sa anak ko. Pero hindi ko alam kung paano. Umpisahan. Stalk ko na din ito sa pinapasukang school sa kagustuhan. Kung palagi itong nakikita. Mama, excited na akong makita si Tita Cheska. Naglalakad kami palabas ng bahay nang biglang nagsalita si Mika. Ilang araw na kami dito sa Pilipinas at mukhang ngayon lang matutuloy ang plano namin na dalawin ito sa hospital. Ini-expect na din kaming dalawa nito ni Mika ngayong araw. Mag-ingat kayo. Huwag kayong magtagal doon, Ashley, dahil umpisa na ang photoshoot mo bukas. Bilin sa amin ni Tita Susan. Pagkasakay namin ng kotse. Opo, tita. Nagtatampo na po kasi si Dolphy Cheska dahil ilang araw na kami dito sa Pinas, hindi pa kami nakakadalaw sa kanya, sagot ko. Naman, ewan ko ba sa batang iyon? Pwede niya naman kayong puntahan dito sa bahay. Hindi niya naman kailangang magpakabisi sa hospital, sagot nito. Hayaan niyo na po, tita. Mahirap din. Kasi ang kalagayan niya. May dalawa. Siyang anak na inaalagaan at siguro mas gustuhin niya dumiretso na lang nang uwi sa bahay nila kaysa dumaan pa dito sa atin, sagot ko naman. Agad naman itong napatango. Ilang saglit lang ay namalayan ko na nasa abalang kalsada na kami ng Metro Manila. Mukhang may aksidente sa harap. Ma'am, hindi na tayo umuusade, wika ni Mang Andoy. Hindi ko naman maiwasan na mapasilip, siksika na sa
kalsada at hindi na umuusad ang lahat. Naku, mukhang tatanghaliin na tayo. Manong, mukhang maiipit tayo nito sa traffic, sagot ko naman. Ganito talaga dito sa Pinas, ma'am. Habang tumatagal, lalong sumisikip ang mga kalsada dahil sa dami ng sasakyan. Wala tayong choice kundi maghintay. May mga nagsidatingan na. Din naman ng mga ambulans kaya. Matataranggal na din siguro ang mga nakaharang sa daan. Kaaga-aga may aksidente kaagad. Mahabang wika ni Mang Andoy. Hindi ko na lang ito sinagot bagkos itinoon ko na lang ang tingin sa labas. Halos 1 oras din kaming naipit sa traffic bago muling umusad ang sinasakyan namin na kotse. Nadaanan pa namin ang nakabalandrang nagbanggaan na sasakyan. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba nang mapansin ko ang isa sa mga kotse na nasangkot sa aksidente. Biglang sumagi sa isip ko si Charles. Hindi imposible baka naman. Kamukha lang. Malabong masangkot si Charles sa ganitong aksidente dahil sa mga oras na ito nasa eskwelahan na siya. Marami namang magkakaparehong sasakyan dito sa Pilipinas. Mabilis kaming nakarating ng hospital. Agad kaming bumaba ni Micaela at diretsong naglakad papasok sa loob. Naabutan ko pa ang mga abalang staff. Kaya hindi ko maiwasan na magtaka. Dumiretso kami sa opisina ni Cheska. Sakto naman na naabutan namin ito palabas na ng kanyang opisina. Nang mapansin niya ako ay agad niya akong niyakap. Ashley, God thank you is natuloy din ang pagdalaw niyo sa akin. Nakangiti nitong wika. Agad akong nakipagbeso dito. Pagkatapos ay binalingan nito ang nakatingin sa amin na si Micaela. Mahigpit niya din itong niyakap at hinalikan sa pisngi. Grabe, ang laki na pala ng panganay nila Lorenzo at Rona. Ang bilis ng panahon. Siya nga pala mabuti at naabutan mo ako dito. May meeting kami mamaya ng mga board of directors. Pwede niyo akong hinatayin at sabay na tayong mag-lunch mamaya para makapagkwentuhan naman tayo. Pasensya ka na ha. Masyado akong abala ngayon, nakangiti nitong wika. Agad naman akong tumango. Wala naman kaming gagawin ni Micaela ngayong araw. Willing kaming maghintay. O, siya, pasok muna kayo sa office ko. Hintayin niyo ako ha, wika pa nito at mabilis na tumalikod. Akmang hahawakan ko na ang door ng magsalita si Mika. Mama, gusto ko po ikutin ang buong hospital, wika nito sa akin. Agad naman akong napatango. Mabuti pa na siguro mukhang ang laki na ng ipinagbago ng lugar na ito. Halos naging suki na ako ng lugar na ito noong nandito pa ako sa Pilipinas. Alam ko din nandito pa ang ibang mga doktor na nag-alaga sa akin noon. Parang gusto ko tuloy sila puntahan sa kani-kanilang mga klinik at kumustahin. Sure, ikot muna tayo pagkatapos. Balik na lang tayo dito sa office, sagot ko naman. Halos takbuhin ni Mika ang hallway sa sobrang excitement. Nakasunod lang ako dito nang mapansin ko na nakarating na kami ng emergency room. Nagtaka pa ako dahil biglang pumasok si Mika sa loob. Tinatawag ko ito pero hindi ito nakinig sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi sundan na lang ito. Ma'am, bawal po kayo dito, agad na wika sa akin ng guard. Sumilip pa ako sa loob at pilit na hinahanap si Micaela. May napansin po ba kayong bata na pumasok dito sa loob, Manong? Pasensya na po pero kailangan ko po
Siyang mahanap, sagot ko. Wala po akong napansin, ma'am. Naku. Yari na. Mas lalong bawal ang bata sa loob. May pasyente pa naman na. Ginagamot ngayon, sagot ng guard at agad na pumasok sa loob ng emergency room. Agad naman akong napasunod. Dito. Totoo nga ang sinabi ng guard dahil agad na dumako ang tingin ko sa mga abalang medical staff. May ginagamot nga silang pasyente. Muli kong inilbot ng tingin sa buong paligid at nakahinga ako ng maluwag ng mapansin kong nakatayo ang Mika sa isang sulok. Tahimik nitong pinapanood ang ginagawa ng mga medical staff. Akmang pupuntahan ko na ito nang marinig ko ng biglang nagsalita. Ma, nandito ka? Sinusundo mo na ba? Ako, agad na wika nito. Natigilan ako. Agad na dumako ang tingin ko sa nakahigang pasyente na noon ay nilalapatan ng lunas ng doktor. Agad. Nananlaki ang mga mata ko nang matitigan ang mukha nito. Charles, hindi ko mapigilang bulong. Agad naman na napatingin sa gawi ko ang isang nurse. Kilala niyo po ang pasyente, ma'am? Sa labas na lang po muna kayo maghintay. Bawal po kayo dito, wika ng nurse sa akin. Para naman akong tinulos sa kinatatayuan habang titig na titig sa mukha ni Charles. Nakatitig din ito sa akin at agad kong napansin ang paglandas ng luha sa mga mata nito. Anong nangyari, hindi ko mapigilang tanong agad akong lumapit sa higaan ni Charles at hindi ko mapigilan na haplusin ito sa noo. Isa po siya sa nasangkot sa aksidente. Ma'am, kani-kanina lang. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po malubha ang kalagayan niya. Kaunting galos lang naman at ilang bukol, sagot ng doktor na gumagamot dito. Agad naman akong nakahinga ng maluwag. Ma, nandito ka? Hindi mo na ba ako iiwan, wika ni Charles. Halos madurog naman ang puso ko nang muli kong narinig ang pagtawag niya ng T. Mamad sa akin. Agad akong tumangsero. No. Sorry baby. Sorry dahil ngayon lang nagpakita si mama. Hindi ko mapigil ang sagot ko habang hinahaplos ang noo nito. Ma'am, sa labas na muna kayo. Gagamutin po muna namin pasyente at pagkatapos nito pwede na siya ilipat ng kwarto para makapagpahinga, muling wika ng nurse. Agad kong naramdaman ang mahigpit na paghawak ni Charles sa kamay ko. No. Dito ka lang, mahuwag mo na. Ulit akong iiwan, wika nito na lalong nagpaiyak sa akin. Hindi ko na malayan ang mabilis na paglipas ng oras. Agad na nagamot si Charles. Mabuti na lang at hindi malala ang tinamo nitong injury dulot ng aksidente. Gayon pa man nabanggit sa akin kanina na nakainom daw si Charles at binangga nito ang nasa harap niyang sasakyan dahil sa bilis ng kanyang pagpapatakbo na siyang lalong nagpabigat sa aking kalooban. May mga dapat ba akong malaman tungkol sa sitwasyon ni Charles habang wala ako? Ang akala ko maayos lang ang lahat at masaya na ito sa piling nila Ryder at Natalia. Kailan pa ito katutong uminom? 15 years old pa lang siya. At nasasangkot na siya sa ganitong klaseng aksidente. Isa pa dapat nasa school na siya ng mga ganitong oras. Mama, bakit hindi niyo po siya kamukha? Naputol ang malalim na iniisip ko nang magsalita si Micaela. Titig na titig ito sa mukha ni Charles habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Because kamukha siya ng papa niya. Sagot ko.
Napanguso ito bago tumingin. Sa akin. Bakit po? Supposed to be kamukha. Mo siya. Like may kamukha ako nila. Mommy at Daddy, sagot nito. Hindi. Ko mapigilan na pisilin ang mamula. Mula nitong pisngi. Ang batang ito. Talaga, saksakan na nga ng daldal ang. Kulit pa. Maubusan ako ng isasagot sa. Kanya eh. Sasagutin ko pa sana si Micaela nang. Mapansin ko na biglang bumukas ang. Pintuan ng private room. Agad na. Iniluwa si Cheska. May mga pulis sa labas. Hinahanap. Ang guardia ni Charles, sinabi ko na. Hindi pa dumadating. Hindi kasi ako. Sure kung willing kang magpakilala na. Ikaw ang ina ni Charles Ashley ano. Mang sandali dadating na si Ryder. Ready ka na bang makaharap siya ulit? Agad na wika nito. Sandali akong isip sabay iling. Gustuhin ko man na. Harapin siya pero hindi pa talaga ako. Ready. Natatakot ako. Para sa kanila. Matagal na akong patay. Kung ganoon kailangan ko ng makaalis. Hindi pa ako ready na muli. Siyang makaharap, malungkot kong. Sagot. Saglit na natigilan si Cheska. Tinitigan ako nito. Ayaw mo pa bang magpakita sa kanya sa kanila? Paano si Charles Think kailangan kanya Ash, sagot nito. Hindi ko mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata habang nakatitig sa mukha ng natutulog na si Charles. Gutong gusto ko na din itong makasana. Pero wala pa akong lakas ng loob na tuluyang magpakita sa kanila para sabihin na hindi pa naman. Talaga ako patay. Na nakaligtas ako sa aksidenteng iyon at tuluyan gumaling. Sa sakit na leukemia. Hangat maaari ayaw ko na sanang guluhin ang buhay nila. Pero hindi ko kayang nakikita ang anak ko na ganito. Lasing siya kanina kaya siya na aksidente. Ibig lang sabihin ito. May hindi magandang nangyayari sa buhay niya na dapat kong alamin. Buong pagmamahal na hinaplos ko ang buhok ni Charles. Hinalikan ko pa ito. Sa pisngi bago ako tumayo. Malungkot. Akong tumitig sa nahihimbing kong anak bago bumulong. Kaunting tiis na lang anak. Mag-ipon. Lang ako ng tapang at magkakasama. Din tayo ulit. Magpakabait ka, wika ko. Kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata, hinawakan ko sa kamay si Micaela at hinila na ito palabas ng kwarto. Diretso kaming naglakad. Patungo sa office ni Dossie. Cheska. Halos paliparin ko ang sasakayan ng malaman ko na nasangkot sa aksidente. Si Charles. Dumating na ang kinatatakutan ko. Hindi na naman ito. Napigilan ang mga bantay niya kagabi. Tumakas na naman at hindi namin malaman kung saan nagpunta. Hindi ko na talaga malaman pa kung ano ang gagawin sa kanya. Pakiramdam ko habang tumatagal. Lalong napapahamak si Charles sa ginagawa nito sa sarili. Hindi ko alam kung hanggang kailan niya ako titikisiin ng ganito. Nasaan si Charles? Kumusta siya? Agad na tanong ko sa nurse station nang makarating ako. Mabuti na lang at dito. Dinala si Charles sa mismong hospital. Nang pag-ari ng pamilya ng dati kong kaibigan. Si Lorenzo. Si Charles Sebastian po ba? Na-transfer na po siya sa private serum. Sir. Room 201, sagot ng nurse. Hindi. Na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad. Akong naglakad at hinanap ang kwarto. Na tinutukoy ng nurse. Nadatnan ko pa na may mga pulis na naghihintay sa may pintuan ng kwarto ng anak ko. Akmang tatanungin pa ako ng isa sa kanila pero hindi ko na ito pinansin. Kailangan kong tumawag ng abogado. Mukhang seryoso ang kinasangkutang aksidente ngayon ni
Charles, dahil sa presensya ng mga pulis dito sa hospital. Pagkapasok ko sa private room ni Charles ay agad ko itong nilapitan sa higaan. Laking pasalamat na lang. Dahil hindi ito napuruhan, hindi ko mapapawad ang sarili ko, Rianye. May nangyaring masama dito. Ilang minuto ko munang pinagmasdan ang nakapikit na si Charles bago ko tinawagan si Anton, ang executive secretary ko. Mag-uutos na lang ako ng mga abogado para kumausap sa mga pulis. Hindi ako papayag na mapapahamak si Charles sa kinasangkutan niyang aksidente. Saktong pagkatapos kong kausapin si Anton nang mapansin ko ang dahan na pagmulat ng mga mata ni Charles. Agad kong napansin ang pagtulo ng luha sa mga mata nito at nagulat pa ako sa unang salita na lumabas sa bibig nito. Mama, halos pasigaw na wika nito. Agad ko naman itong dinaluhan. Charles, kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Agad na tanong ko. Ilang saglit itong tumitig sa akin bago nagsalita. Nasaan si Mama? Iniwan niya na. Naman ba ako? Nandito siya kanina eh. Wika nito habang patuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Nagtataka naman akong napatitig dito. Hindi ko alam kung seryoso ba ito o nagbibiro lang.